Adam Davina. Adam, kilala mo ba si Darwin Davina? Sino ba siya? Tatay niya? Darwin Davina? Edwin Davina talaga. Kaya po ako sa Darwin. Kaya Ay, nakaklase ko sa Kevin. Salamat. Alright, tapos sa inyo ba? Sa book of Proverbs, chapter 21. Proverbs chapter 21. Dalawa pong book sa ating basahin, no? Kay Proverbs sa buong 1 Corinthians chapter 10, no? At unahin ko muna po itong Kawikaan chapter 21 and verse 11. Ano, at para ma-review ko po kayo ng ating mga nakaraan na naging mensahe, ha? Now, in Proverbs 21, ito po in verse number 11, ito kayo? Ang sabi ng Bible? Ang sabi po ng Bible? When the scorner is punished, the simple is made what? Wise. Kapag yung scorner ay naparusahan, yung simple ay magiging wise. Sino nga ulit yung simple? Simple means what? Unexperienced. Diba? Unexperienced. Ano pa? Immature. Diba? Young people. Diba? Parang papel na wala pang sulat. Wala pang kaya sabihin, madali siyang madaya. Madali siyang tumanggap ng mga turo. Ang problema, yung mga turo matatag ay baharing mali, maging lifestyle niya. Pero pag nakita niya yung score, na paano siya, natututo siya. Nagiging wise. Ano sumunod? Sumunod? And then kapag siya wise na, natuluan, he received what? Knowledge. Okay? Now, if you remember, Christian, the word scorner ay maraming ulit na tinuro sa Kawikaan, di ba? Amen? At nabanggit ko minsan sa inyo, a scorner is a dangerous person. Ano sa Tagalog ng scorner? Manliliba. Di ba? Manliliba. No, very dangerous siya. Bakit? Kasi he is vocal and influential. Kaya pinalalayan ng Lord ang mga tao niya sa scorner. Kasi baka matutuhan nila yung gawag ng scorner. Di ba? Are you listening? The Bible said, and sit not in the seat of scornful or scorner. Now, what is a scorner? A scorner is an arrogant and opinionated person. Di ba alam? Okay, napag-usapan natin minsan, di ba? A scorner is an arrogant and what? Opinionated. Hindi tumatanggap ng katwiran. Di ba? Tama? Okay, he hates correction. He despises authority. Para ikaw nung high school. Ay, hindi sa akin? Nung high school ka, sinabi ng hindi pwedeng pumasok dito kapag di naka-uniform. Pwede pumasok, di ka naka-uniform kasi nga may gwardiya. Tama ba ako? Ganun ko ng high school, hindi ba? Kasi sinabi ng teacher mo, okay, mag-taking, hindi pa rin nakatakaw. Hindi pumasok, nakatakot ka. Ano ka nun? Scorner. Di ba? And God hates scorner. Okay, ano pa? A scorner are unteachable. Una, arrogant, opinionated, pangalawa is this one. Unteachable. Bakit siya unteachable? Because they refuse to listen. Di ba namin? Ang scorner is what? Hindi natuturuan. Hindi tumatanggap ng turo kasi ayaw niyang makinig. Tama? Kawikaan 15:12. Basta ano konti? Pagkano ko pala? Kawikaan 15:12. Ano sabi ng Bible? Turo sa kanya? 15:12. Pwede ibasa. Then, Kawikaan 15:12. A scorner loveth not one that reproveth him. Ayun yung sinasaway siya. Neither will he go. Saan? Ayaw niya rin lumapit sa wise. Kasi ayaw niya nga tuturuan siya eh. Mas marunong siya. Okay?
Chapter 13:1, pakilakas, our son, 13:1, our son, heareth his father's what? Instruction, but a scorned one. Tignan mo, ayun yung pagsasabihan siya. Okay? Bakit? Because, akala niya, tama siya. Okay, unteachable, right? Because he refused to listen. Kaya sa Bible, avoid them, beware, lest we become like them. Are you listening? Are we, amen? Ano pa yung sunod? Ano ba scorner? A scorner never learns from rebuke. Hindi siya matututo kahit siya sinasaway mo. A scorner never learns from rebuke. Bakit? Because he never believes he is wrong. Are you with me? Kaya sayang ang oras, napasabi mo siya, ha? Alright. Now, if you remember, last Wednesday, meron tayong mensahe about how to learn. How to learn. Kaninang umaga, what? Learn evil habits. Now ngayon, ay doon tayo maling pupunta. At ibig ko kayong galing, sa mensahe ko na magkita kong learn from the mistakes of others. Hindi kinakailangan masugatan ka para matuto ka. Amen? Pag nakita mo yung iba na sugatan, maging aral na sa'yo. Okay? Learn from the mistakes of others. Bakit? Okay? Kaya binigay ko muna yung naging lesson natin nung nakaraan about scorner. Amen? Maging teachable lamang tayo pare-pareho. Amen, guys? Marunong tumanggap ng pagkakamali. Amen? Are you with me? Nakikinig kapag pinagsasabihan at sinasaway. Alright? Yan ang isang dahilan kung bakit matapos kang maligtas ay binigyan ka ng Diyos ng Calvary Bible Baptist Church. Para meron kang pastor, meron kang mga miyembro na nananalangin para sa iyo at kung mali yung ginagawa mo, mapagsasabihan ka. Pagkita sila, tayo ay isang pamilya. Alright? Isang pamilya. Okay. Now, isang bagay lamang na nakakamangha. Ay maraming tao na madalas ay hindi natututo sa mga pagkakamali niya. Okay? At hindi natututo maging sa mga pagkakamaling nagagalan sa iba. Sabi kasi minsan talaga hindi mo maiwasan na sapagat talagang ipinahintulog ka, makita natin, maranasan natin, ano yung nangyari sa iba, ay para magsilbing aral sa atin. May mga tao na nakita na nalaglag yung isa, pero yung kinalalaglagan, yung kinalalaglagan, doon di siya nalaglag. Nakikinig ka sa akin? Yung pumalit, tumag doon sa pangalawa, kinukwento niya, nalaglag din dyan. Diyan niya siya nalaglag. Kinukwento man niya. Ginagawa niya halimbawa, ang malungkot sa bandang ulit, doon di siya nalaglag. Nakikinig ka sa akin? Sabi ano yung sabi ko siya? Gusto niyo? Ano siya? Totoo yan. Alright? Bakit hindi natuto sa pagkakamali ng iba? Alright? At ang malungkot, hindi natuto maging sa kanyang sarili pagkakamali. Alright? Sapagat yung pangalawa, yung unang malaglag, nabigyan pa ng pagkakataon. Okay? Na makaahon, makabangon. But sad to say, kung paano siya nalaglag muna, nalaglag siya muli sa pangalawang pagkakataon. Are you with me? So, hindi natuto sa pagkakamali ng iba, hindi rin siya natuto sa kanyang sarili pagkakamali. Alright? Na bakit nangyayari ito? Madalas, ising ka madalas, because sa pagkatang tao, they want to do what they want to do. Nakikinig sa akin? Kung anong ibig na, yun ang kanyang gagawin. Sabi ko sa iyo, maraming Kristiyano, kahit isa mag-score ng panin, ayaw mapag,
sasabihan. Ayaw niya siya inutuin. Okay, pangalawa, because we have, sapagat ang tao, they have little resistance and weak power. Mahina. Okay? Mahina siya against temptation. But let me remind you, hindi mo rin pwedeng idahilan sa Diyos na mahina kasi ako. Amen. Madali ako matutunan. Hindi mo pwedeng idahilan. Bakit? Sapagkat in 1 Corinthians 10:13, anong sabi ng Panginoon? There had no temptation taken you, which is common to man. But God is faithful. He will not suffer you to be tempted ng higit kaysa yung makakaya. Are you with me? Kaya walang pagsubok, walang tuksong dumating sa tao na hindi naranasan ng iba. Lahat nakaranas. Amen? But then God is what? God is what? Oh, dapat ang Diyos, hindi niya itutulog na ikaw na kanyang anak ay matuksok o masubok ng higit sa iyong makakaya. Kaya pag nahulog ka, ikaw na ang gusto nun. Alright? Pangatlo, bakit nangyayari yun? Pangatlo, because we don't reflect on life. We don't reflect on life. Ang ibig sabihin ay, basta ginusto mo, hindi mo na iniisip yung magiging bukas. Nakikinig niyo sa akin? Anong sasabihin sa akin ng tao? Anong mukha bang iharap ko? Hindi pwede mo iharap mo. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Paano ako pag-uusapan dito? Ay, ba dito? Amen? Ano ba ito? Alam mo, nagtuturo ka ng Bible, di ba? Leader ka sa ganung lugar. Nagtuturo ka na nangangarap ka doon. Natapos, nagpakalaglag ka. Nakadalawa ka pa. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka? Isipin mo na lamang paano kapag-uusapan ng tao. Are you with me? Isipin mo na lamang ang kahihiyan na mapapakinggan ng mga anak mo. Bagay mo sa mo. Nakikinig ba kayo? Reflect your life. You follow me? But so to say, may tao na selfish. Maka sa really, ang iniisip lang yung kanyang gusto. Amen? Ano yung pangalawa? Selfish pangalawa is what? Stubborn. Matigas ang ulo. Alright? But Christian, all these things are changeable. All these things are what? Changeable. We can learn not to be selfish. Nakikinig kayo? We can learn not to be stubborn. Amen? We can learn not to be what? Shallow. Di ba naman? Okay? And one of the best way to learn is what? Okay? From the mistake of what? Lakas. Yes. From pakilakas mo? From the mistakes of others. Learn from the mistakes of others. Lord, ako'y iyong tulungan. Ako iyong samahan sa paghahatid ng iyong mga salita. My Lord, ito'y church mo, ito'y mga tao mo, na lubhamang pinagmamalasakitan. Niligtas mo, inipon mo, Panginoon ko, nilagay mo rito para maalagaan, makakain, mapalakas mo, mapagpala mo, makamit mo yung buhay ng bawat isa. At my Lord, kapanin mo lang yung lingkod, at ang church nito, inihiling ko ang patnubay kapangyarihan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Yes, one of the best way to learn is to learn from the mistakes of others. Matuto ka sa naging pagkakamali ng iba. Ay, matuto ka. Alright? Okay. Now, may mga tao na naging kapakit-pakinabang, naging kagamit-gamit sa gawa ng Diyos. Sa bandang huli,
Nabanda mo ulit, nawala. Hindi na sila magamit. Okay? Yun ang ibig sabihin ni Pablo na kanyang hinahampas sa kanyang sarili, di ba? Dinidisiplina niya sapagat natatakot siya na sa bandang maging matal siya, maging cast away. Cast away. Yung bang hindi nakagamit-gamit. Yung bang itatabi na lamang. Now, wala may akong Bible. Hindi ko alam kung pangilan ng Bible nito. Pero hindi ako nagtatakbo, nagsusunod ng Bible. Kapag hindi ko na magagamit ng Bible ko, hindi ko na magamit kasi sapagat nagkakaguyag-guyag na. Okay, pero hindi ko tinatapon. Naroon pa rin sa aking bookshelf sa bahay, nakatabi na roon, ikinahog ko na, Bible pa rin, pero hindi ko na magamit. Hindi magandang Kristiyano. Nakikinig ka sa akin, Kristiyano pa rin, ligtas, pero hindi na magamit. Ano sila? Cast away. Hindi natutuhan disiplinahin, hindi natutuhan magpigil ng kanyang sarili. Diba namin? Selfish. Pangalawa, stubborn. Pangatlo, shallow. Alright, shallow. Okay? Now, anong kailangan? Learn. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba to avoid being a castaway or overthrown. In 1 Corinthians chapter 10, notice verse number 1, okay, to number 15. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to number 15. Now, ang panalangin ng pastor talaga, Panginoon, pagpalain mo mga miyembro ko, gamitin mo sila, panatilihin mo silang masaya, lumalago. Are you listening, Christian? O nag-enjoy? Okay? Excited sa pagsamba sa iyo. Okay? Or you say, yun ang panalangin ko. Okay? At alam ko, yun ang gusto ng Diyos na mangyari. Amen, Christian? Yun ang gusto mangyari. Okay? Huwag lang tayo, huwag lang tayo maging selfish, stubborn, and shallow. Maging malalim tayo sa Diyos. Amen? Maging marunong. Alright? Huwag mawala yung desire na matuto. Huwag mawala yung desire na magamit ng Panginoon. Now in 1 Corinthians chapter 10, notice verse number 1. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all of our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Tinutukoy dito yung Israel, di ba? Na inilabas ng Diyos sa Egypt at itinawid sa Red Sea na pinabukaan ng Panginoon. Nalala niyo ba yan? In Ten Commandments? Amen? Yeah. Oh, and we're all baptized unto Moses in the clouds and in the sea. Habang naglalakbay, pinagdubayan sila sa umaga ng haliging ulan. Ang dulo nasa heaven, ang baba nakatungkol sa lupa. At yung haliging ulan, pagkagabi, nagiging haliging apoy. Para habang naglalakbay sila, maliwanag pa rin. Nakikinig kayo sa akin? Amen? At habang naglalakbay sila sa wilderness na kapag kagabi, ang desert, kapag desert, bagamat desert, pero sa mga may frost. Ano hindi sila giniginaw? Sapagkat yung haliging apoy, nagbibigay ng init sa kanila. Oh, napakabait ng Diyos. Amen? Pinagdubay sila na parang tupa na pinapastulan. Okay? Pinakakain ng mana. Amen? Ano yung mana? Anong tawag sa Bible ng mana? Angels food. Hindi deadly food. Amen ba siya? At yung mana, ang namang luto, ang gawin mo, pwede. Tapos mo? Pwede mong iihaw, pwede mong ilaga, pwede mong isanga, pwede mong kayo ng diretso, pagpulot mo para sa lupa. Read your Bible. Amen? Anong nasa ng mana sa Bible? Like warfare na sinawsaw sa talas, sa hanigi na important. Amen? Hindi yung kumain lamang ng hindi mga hanigi na kumain lang ng asukal na pula. Amen? Medyo bakit talaga? Okay? Sa loob ng 40 years, pinakain sila ng Lord. Nakikinig ka? Gaano ka sustansya yung hanigi? Gaano ka sustansya? Pakilakas ka? Sa loob ng 40 taon, this is Bible.
walang isa mang nagkakasakit sa kanila. Amen? 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 Nag-travel ng 40 years, kahit yung mga buntes, ano sabi ko? Hindi nakukunan. Nabasin ba yun? Ito mo. 40 years, kahit matanda, 18, 19, 100, dahil sa mana, nakakapaglakad ng mahabang lakad. Amen? Pag sabi ng Bible, nabasa ko yun, during that time, ang pangkaraniwang sakit na mga nagkakagresyon at pamamanas din, walang isa mang namanas sa kanila. Okay? Ipinagtubaya sila ng Lord. But sad to say, this is the tuloy natin basa. Okay. At sa kita ng wilderness, drive, mainit na lugar, verse number 4, tayo mo lahat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock, and that followed them, and that rock is what? Ito, nakakainom sila ng tubig, hindi sila uhaw. Alright, but number 5 to number 6, tayo lahat, but with many of them, God was not pleased, for they were what? Overthrown in the wilderness. Kita nyo? Ano yung overthrown? Nalaglag, nabuhay, namatay. Ipalamin? Anong dahilan? At sila namatay? Anong dahilan? Because God was not what? Because God was not well pleased. Hindi natuwa ang Diyos sa kanila. Okay, number 6. Now, these things were our examples to the intent we should not last after evil things. You see that? Kaya sila nabuhan, namatay iba because of what? They last after what? Evil things as they also lasted. Neither be what? Neither be ye idolaters, as well some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day. Kano karami namatay? Kano karami? In one day, 320,000. Okay? Now, sabi ng Biblia, din niyo po din, sabi ng Biblia, ang lahat ng ito ay nasulat sa anong kadahilanan? Sa anong kadahilanan? Bakit nasulat ang lahat ng ito? Sa anong kadahilanan? Number 11, pakatapos nga po. Now, all these things happen unto them for examples, and they are written for our what? For our admonition. Sa ating ikatututo. Nagkamali sila, matuto tayo sa kanilang pagkakamali. Para hindi tayo ma-overthrow, maging cast away. And we must learn from the mistake of others. Okay? So number 1, upang tayo ay huwag mapahamak, huwag ma-overthrow, huwag maging cast away. Number 1, avoid carelessness. Pakilakas nga, avoid what? Alright. Matuto tayo. Itong mga kami to na ginabasa natin, naging careless sila. Naging napakawalang ingat. Hindi nila na-realize na yung ginagawa nila ay seryosong kasalanan. Na akala nila ay ito tolerate o palalampasin lamang ng Diyos. Nakikinig ka sa akin? Any Christian? Okay, amen? Hindi nila sineryoso that God hates idolatry. Notice verse number 7, yung ating binasa. Tayo na. Neither be what? Neither be idolaters, as some of them, as it written, the people sat down to what? Oh, ayan, natin pa. Closer to blemish what? Dance. Ito po yung gumawa sila ng Diyos-Diyosan at pagkatapos ay ninuhuran nila, nagsayawan sila, nagkainan, nag-inuman sa harap ng Diyos-Diyosan. Nakikinig kayo ba yan? Amen? Naging careless sila. Okay?
hindi nila inisip na itong ganitong klaseng kasalanan ay seryosong kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Avoid what? Avoid carelessness. Huwag din naman kayong mapagsamba sa Diyos. Huwag din naman kayong mapagsamba sa Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang kumain, uminom, magtitig at magsayawan sa harap ng idols. Nabanggit ko, yes, save ka na, Christian talaga. Huwag ka nang makipaglukuhan sa mga kababasa niya. Huwag ka nang makipaglukuhan ko dyan sa mga pakisama na anong tawag doon? Yung para-paradan ka niya. Huwag mo sabihin nakikisama ka. Ito ang nangyari sa kanila eh. Akala nila, papayagan na sila ng Diyos na pero alam naman namin mali ito nakikisama ng buwan. Avoid what? Avoid carelessness. Okay. Hindi mo ba alam na kapag sumasama ka pa dyan, ay nakikipag-fellowship ka sa demonyo? Verse number 20. Read your Bible, please. Read your Bible. Verse number 20. Number 20. Ready? Diyan na kayo? Ready? Basa. Okay. 19 to 20. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devil and not to God. I would not that you should have fellowship with what? Devils. Avoid carelessness, Christian. Be very careful about the small things. Be very careful about what? About the small things. Okay? Maging maingat ka kahit sa maliliit na bagay lamang. Amen? Amen? Ano yung pastor? Your devotion. Maging maingat ka. Okay? Huwag mong isipin na maliit na bagay lamang yung devotion. Ano yung devotion? Devotion means what? Pakimalakas. Your quiet time. Ano yung quiet time with God? Ano yun? Ito yung gigising ka ng umaga. Maaaring tulog pa mga kasama mo sa para meron kang time with God. Listen, be very careful about what? Small things. Okay? Kasama yan doon. Alright? Yung bang every morning meron ka kahit 10 o 15 o 20 o 30 minutes with God. Igising ka ng maaga, babasahin mo ang Bible mo, kumakain ka, huwag mo gano'n yun. Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kailangan mo kumain ng tinapay na galing sa heaven every morning. Yan ang isa? Kailangan mo, devotion, quiet time with God. Bakit quiet time with God? Kasi ikaw at ang Diyos ang magkausap. Amen? Bakit quiet time? Sa bakit binabasa mo yung kanyang salita? Habang binabasa mo, iniisip mo at binubulay-bulay mo. Kailangan mo yan. Kasi safe ka na, ikaw ay new creature. Ang sino nang na kay Kristo ay bago na nilalang. Amen? New creature. Amen? Amen? New creature. New creature. Meron ka new food. Ano yung new food mo? Bagong pagkain. The Word of God. Ano yung new food mo? Ang new creature, meron new food. Ano yun? The Word of God. Meron ka rin pangalawa, new air to breathe. Ano yun? Prayer. Diba namin? Amen? Amen? Kailangan mo yan. Pangatlo, new place to go every Sunday. Ano yun? The church. You follow me? Pangatlo, new companion. Sino yun? The Holy Spirit. May bago ka ng kaibigan na hindi ka iiwan. You follow me? Amen? Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Mula ng tagabing mo si Kristo, ang banal na Espiritu tumahan sa iyo. Are you listening? Amen? Tumahan sa iyo. Alright? At ang sabi ka, ang bawat pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang
walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Diyos. Kaya ang saved na Spirit of God. Siya yung new what? New companion na kasama mo parati. Amen? So be very careful about small things. Don't avoid carelessness. Pag-isip mo sa umaga, okay, maging tapat ka sa yung devotion. Ano yung devotion natin? Quiet time with God. Amen? Amen? Ang Christian, nagbabasa ng Bible yan every morning. Ano ba? Nagpe-pray yan. Amen? Luke 18:1. Luke 18:1, at nagsalita siya ng isang talinghaga na sila'y dapat laging nananalangin upang huwag silang nanlulupay-pay. Okay? Your devotion, ano pa? Stay where God has put you. Be very careful about small things. Your devotion, yung pangalawa, manatili ka kung saan ka nilagay ng Diyos. Ano yun? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, staying here sa church. Amen? Binigay ko rito. Maging tapat ka sa maliit na bagay. Alright? Ano pa? Your prayer life. Matthew 6:6. Amen? Your prayer life. Okay? Meron bang bagong hangin hinihinga? Amen? Ito yung hininga ng Diyos. Ha? Okay? Mahalaga na pag-gising mo sa umaga, siya kaagad ang iyong kinakausap. Pinasasalamatan mo sa magdamag na mag-iingat sa iyo. Pinasasalamatan mo sa masarap na tulog na ibinigay sa iyo. Amen? Amen? Hindi mo kailangan kumain ng kung yung paggamit. Gamot para makatulog. Nakakatulog ka ng mahinting. Amen? Maraming tao, mayaman ang kama niya, galing pang France. Kama ng 100,000. Ikaw papag, tsaka balik, tulog. Kahit basahin, balik, tulog. Tama? Sino yung pagpapala ng Diyos sa iya? Kayo ba nila? Aba, kung hindi ka gigisingin, 2 araw kang tulog eh. Amen? May tao mo sa pagtulog. Kahit gaano kainit siya. Ano yung sakit sa pagkainit? Anong histro? Buhay pa yan. Tulog yan. Kainit, walang electric pa. Nag-brown natin, tulog pa rin. Amen? Nang nagising, hindi kapi-kapi, tabigat kakatawang ko. Amen? Blessing yun, Lord. Amen? Pasalamatan mo sa maghapong pag-iingat sa iyo. Pasalamatan mo kung may trabaho kang bubuntahan. Iba, wala. Kung may trabaho. Amen? Amen? May papaulit ka ng pagkain. May iniwan ka pa sa pamilya mo kakainin. Ang ito wala. Pagbubungkal pa ng lupa, magkatanim pa ng kamote. Ikaw meron na. Amen, Diyos yan? Amen? You see? Be careful about what? The small things. Amen? Pasalamatan mo siya. Malaking bagay na ang Kristiyano marunong magpasalamat sa lahat ng bagay na meron siya. Malaking bagay yan. Hindi ka malulungkot. Makikita mo mabait ang Diyos sa iyo. Okay? Avoid what? Avoid carelessness. In Matthew 6:6, read your Bible please. Matthew 6:6, pakilakas nga po. Matthew 6:6, ready? But thou, when thou prayest, anong dapat mo ka? Nagpapag-pray ka? Enter in thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret shall what? Shall reward thee openly. Amen? Ingatan mo lamang yung vain repetition. Lagay na ginagawa ng believer. Yung vain repetition, yung prayer na sinasaulo. Prayer means what? Asking and receiving. Prayer is what? Okay, talking to God. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Sinasabi mo sa Kanya yung mga pasalin mo, dalangin mo, at request mo. Okay, follow me? And then nagpapasalamat ka na. Sapagkat alam mo, napakinggan ka ng Panginoon.
at naghihintay ka na lamang ng kasagutan sa Kanya. Alright? Anong kailangan lang? Avoid what? Avoid carelessness. Amen? Lumayo ka sa idolatry. Lumayo ka sa mga taong hihilahin ka sa ganong kasalanan. Yun ang naging problema ng Israel. Yun ang kanyang naging pagkakamali. Okay? Stay faithful. Okay? Saan ka man nilagay ng Lord? Okay? Ano yun? The church. Stay faithful in the small thing. Amen? Stay faithful in the small thing. Okay? Now, listen Christian, if you will be faithful in small things, the big things will take care of themselves. Amen, Christian? Amen? Big things in life is made up of what? Little acts, little words, and little thoughts. Amen? Pati po sa yung damit mo soon. Diba? It is made of what? Maliit na hibla ng sinulid. Amen, Christian? Amen? Amen? Yung ating naging anniversaryo, big event yun. Ay, hindi kaya? Big event yun, big things yun. Pero, kaunting tao lang nag-usap, kaunti lang nag-usap-usap. Amen? At binubuo ito ng sa mata ng iba, maliit na offering, pero kita mo nakapag-share tayo ng napakalaking event. Amen? Ano kailangan lang? Maging tapat, maging saan? Maliit na bagay. In Luke 16 and number 10. Luke 16 verse number 10. Pag nakita, yun po. Alright, ready? He that is faithful in that which is what? Least or little is faithful also in what? Ang tapat sa kakaunti, tapat din sa marami. And he that is unjust in the atong hindi tapat sa maliit na bagay, hindi rin tapat yan sa maraming bagay. Liwanag ba? Now, chapter 19:17. 19:17. Andiyan na po kayo? 19:17, ready? And he said unto him, well done, good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over what? 10 cities. Nakita mo? Sapagat naging tapat ka sa maliit na bagay, pagtitiwalaan kita ng 10 syudad. Okay? Avoid, anong dapat lang nating iwasan? Avoid what? Carelessness. Huwag kang, maging maingat ka. Amen? Maging maingat ka at maging tapat ka sa maliit na bagay. Okay? Maging maingat ka. Kahit sa mga maliit na kasalanan, layuan mo yan. Amen? Yung naging problema ng Israel. Hindi nila sineryoso ang Diyos. Inakala nila na maliit na bagay lamang kapag tayo kakain at satayo at sasayo dito sa harap ng Diyos ang ito. Inakala nila. Dahil doon marami sa kalaawat nangabuhay. Libo-libo. Bakit? Bakit sila naging what? Naging careless. Amen? Huwag kang maging careless. Maging seryoso ka sa ating Panginoon. Sapagat seryoso siya sa iyo. Ha? Pangalawang bagay. Notice verse number 8. Number 8. Tayo po lahat. First Corinthians chapter 10 and number 8. Ready? Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day of 320,000. Pangalawa, una, avoid carelessness. Huwag din naman kayong nakiapid, naggaya ng ilan sa kanila na nakiapid at ang nabuhat sa isang araw ay 23,000. Okay? Now, Christian, the word pakiapid, mayroong isa pang paliwanag dito. Ito yung tayo, ang church ay itinuring na asawa ng Christ. Diba namin? Hindi man sabi ng Bible, husband,
love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Hindi ba? Oh, okay. Asawang babae, magpasawag kayo sa inyong asawang lalaki. Di ba? O gaya naman ni Kristo sa kanyang iglesia. Okay? Ibig sabihin, itinuring niya ang church na kanyang asawa na papakasalan. Amen? Nagpapakita ito na tayo na ang church ay wala siyang dapat na ibang iibigin, papahalagan, maliban sa ating Panginoon sa Kristo lamang. Amen, Christian? Amen? At kung paano ibig ang church ay malinis, pure, virgin. Diba? Na kanyang papakasalan, babalikan sa araw mo lang. Ganun din tayo, parang okay, wala tayong ibang iingatan natin ating sarili na bagay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pangalawang bagay, no? Okay, na dapat ating matutuhan, no? Naging pagkakamali ng Israel, una, they are cursed. Pangalawa, okay, sila na-helping. Okay, sabi number 2, avoid carnality. Ano yung pangalawa na dapat iwasan? Para huwag tayong ma-overthrow o maging kasaway, avoid what? Avoid carnality. Okay, avoid carnality. No? Now, the word carnal means fleshly. Fleshly, makalaman. Alright? Ibig ng Diyos tayo ay maging what? Spiritual. Hindi carnal. Spiritual means what? Spirit-controlled Christian. Pag sinabing carnal, kontrolado ng laman. Ng laman. No? Now, the word carnal ay ginamit upang ilarawan ang katatayuan ng Corinthian church. Sabi ni Pablo, kayong taga-Corinto, carnal kayo. Sabihin, hindi kayo spiritual. Okay? Lumalang kayo, umuugali kayo, na para kayong unbeliever, para kayong hindi nakakilala kay Kristo sa buhay ninyo. Hindi yun. They are carnal. Alright? So, avoid carnality. Amen, Christian? Avoid carnality. Alright, mahalaga na lumago ka, mag-mature ka bilang Kristiyano. Lumalago ka ba? Nagmamature ka ba? Nakita ko ang isang definition ng mature. Okay? Ang mature Christian, ang mature na Christian, alam ko lang ha? Ispo. Ang mature na Christian ay inaalam niya yung kanyang weakness. At ngayon, at lumalaman niya, okay, gumagawa siya ng paraan para huwag ma-expose siya sa kanyang kahinaan. Ano mo? So, guard your area of weaknesses. Guard your area of what? Weaknesses. Ikaw nakakaalam kung saan ka mahina. Bantayin mo yun. Okay? Stay away from the areas of temptation. Lumayo ka sa mga lugar na alam mo, doon ka natutusong. Nakikinig mo ba kayo sa akin? Amen? Lumayo ka sa mga area doon ka matutusong. Okay? Magagalitin ka ba? Mainit ba ulo mo? Matatakutin ka ba? Okay? May bisyo ka pa ba? Nahinihila ka doon? Stay away from what? Areas of temptation. Amen, Bishop? Listen carefully. Si Joseph, na anak ni Jacob, ay tinukso ng asawa ni Potiphar. Nakikinig ka sa akin? Amen? Tinukso siya. Araw-araw siya tinutukso. Isang araw, habang silang dalawa lang sa bahay, hindi na siya ni Mrs. Potiphar. Halika, Joseph, sipingan mo ako. Anong ginawa ni Joseph? Nagbuklat ng Bible, nag-Christian doon. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Amen? Tumakbo siya. Sabi ng Bible, flee also youthful lust. Amen? Alam mong doon ang temptation. Alam mong doon ka natutukso. Huwag ka magpay doon. Umalis ka doon. Amen? Layuan mo yung mga
mga barkada mo dati, na kapag kasama mo, nagkakasala ka lang mo. Amen? Lumayo ka sa mga taong mapagsalita ng masama sa kanyang kapwa. Lumayo ka doon. Di ba alamin? Makokopya mo ang ugali nila. Ano ba siya? Tanda mo lagi, may mga matang nakatingin sa iyo. Israel kayo yung mga anak. Amen? Sino pa? Yung maliliit. Anak, ako? Anak, and what? Ha? Abang ako, ninyo. Amen? Stay away from the areas of temptation. Huh? Okay, guard your testimony. Yes, avoid carnality. Avoid carnality. Stay away from the areas of temptation. And then, guard your testimony. Magbantay ka, bantayan mo ang iyong mga barato. Alright? In the book of Matthew chapter 6, ang sabi ng Bible, kayo, amen? Ang sabi ng Bible, ye are the salt of the earth. Kayo, Matthew chapter 5, kayo ang asin ng sanlibutan. Kapag asin na wala na ang alat, wala na kabulang, kundi itatapon niya at yayapakan na lang ng tao. Amen? Verse 14 lang ano sabi pa? Hindi naman kayo ang asin diwa, kayo ang what? Ye are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Ang isang bayan na nasa ibabaw ng bundok na hindi maitatago. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ha? Pagliwanagin. Amen? Pagliwanagin na yung ilaw sa gitna ng mga tao para nakita nila ang inyong what? Mabubuting gawa. At kanilang i-glorify, luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. Guard your what? Guard your what? Guard your testimony. Amen? Amen? Pag may umaawa sa iyong tao, huwag mong pakulan. Pagka sa mga tao, kasi sila, wala silang patotoong iniingatan. Kahit magka-loko-loko buhay yan, walang sumbat yan na matatanggap. Ikaw meron. Kasi Kristiyano ka eh. Nakikinig ka sa akin? Amen? Doon sa takot ng bahay namin. Madalas doon, pag ako aalis, pagbalik ko, may mga nakaparada. Yung aking garahe, pinaparadahan yung motor yun. Sa tinagag-tagan, halos araw-araw. Pero hindi ako nagsusuki. Tahan yun. Tapos, ano yung kapit yun? Ano yung sabi na? Yung talaga. Alam na kayo gumagarahe dito. Umalis lang siya, pagbalikin mo yung mga nakaparada. Yung mga parang. Ito yan! Ano yung yan? Pag-aaring, bababa ako. Isa-isa ko nito. Sabi naman, uy, nakakaya kay Pasto, yung mga motor nyo. Okay lang po. Ano mo ka? Okay? Okay mo. Ito, yahat ko si Lois. Yahat ko si Lois. Yan nakabalagbag ko. Pati yung aming labasan, may nakamahalan. Paano hindi kami lumalabas ng bahay? Ito, isa mag-airpot, nakalapay mo ni Bella. Ay, sige siya nagmamaligaw ko, itinulong, iniwanan mo sa gitna. Malis ako. Pagkahagod ko sa magbalik ko, ay, ando na naman. Okay na. Amen? Nagtawag akong pastor, may testimony tayo. Amen, Krista? Itulak lang naman yun. Hindi naman katagalan yan. Ang mahalaga, may patotoo tayo mag-iingatan. Avoid carnality. Huwag palaaway. Nakikinig ba kayo? Huwag palaaway at huwag naghahanap ng away. Sino na naman yan? In 1 Corinthians chapter 3, hindi po ba ito? 1 Corinthians chapter 3, 1 to 3. Nandiyan na po kayo, tayo lahat. And I, brethren,
could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Ito nyo, shallow pa sila. Ang tagal na pero baby Christian pa rin, shallow pa rin. Nakita niyo po, hindi kaya ng pagkain matigas. Alright? Verse number 3, bakit anong dahilan? Pakitakas, nandun for ye are yet what? Carnal. Anong carnal this one? Fleshly, makalaman. For ye are yet carnal, for whereas there is among you what? Envying, ano pa? Strife, ano pa? Division. Hindi ba kayo ay carnal? Lumalakad kayo parang mga tao sa labas. Nakita niyo? Nag-isa? Now, ito ang naging asa ng Israel nung sila po'y nasa wilderness. Okay? Hindi lang basta nag-away-away at inaaway si Moses, kundi nag-commit pa ng fornication. You see that? Carnal. Hindi na nila inisip yung protection at provision ng Diyos sa kanila. Ang ginusto lang nila kung ano yung gusto nila. Okay, stubborn, shallow, ano pa isa? Selfish. Okay? Stay away from the errors of temptation and guard your testimony. Amen? Kasi alam mo naman kung saan ka natutuso. Tama ba? Tama ba? At alam mo kung sinong mga tao nanunuso sa iyo. Okay? Stay away sa mga lugar na natutuso ka. Sabi ng Bible, come out from among them and be separate. Come out, be separate. Amen? Ay, nagturo ko tungkol sa homosexuality, di ba? Naging ko sa inyo, talaga ito yung kabalman duma. Laro, listen, gano'n, no? Okay. Now, alam niyo, pag napakinggan tayo ng iba kanina umaga, sabihin nila na tayo, discrimination daw. Hindi to discrimination. It is a matter of obedience to the holy word of God. Hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Pinaiiwas tayo sa pinagmamalasakit ng tayo ng Diyos at ang ating pong pamilya. Okay? So, avoid carelessness. Ano yung pangalawa? Avoid what? Avoid carnality. Matuto tayo sa naging pagkakamali ng iba. Nangabuhan sila at hindi nakapasok sa lupang pangako sapagkat sila pinaging careless at naging carnal. Okay? So guard your testimony and guard your ministry. Ano pa ito? Guard your what? Guard your ministry. Marami po sa atin, meron kayong ministeryo. At ang ilan nga dito, I encourage you, mag-participate kayo sa ministry. Amen, Christian? Amen? Amen? At simple na, simple na. Kulang pa kayong teacher ng bata? Kulang pa. Ang kailangan natin groom ng bata. Amen? Kailangan natin ng mga souvenirs, kailangan natin ng mga mag-work sa mga home Bible studies natin. Okay, again, kung kayo po naman ay meron ministry, guard your ministry. Amen? Pakaingatan ang inyong ministeryo. Kasi nakakatuwa sa lumba dito. Yung kailang tuwing Sabado na gospel class, 3 po ang dumadalo. Amen? Ang teacher doon, yung bang magdanay lang? Sila, ano? Magdanay lang? Ang teacher? O, tsaka yung mga bata-bata doon, mga anak pa ng ministeryo eh. Bible study, 20. Amen? Ang solwino nila, 20 din. Kaya pagkasabado yung isang sakya natin, pinapagamit ko doon. Yung sila. Guard your ministry. Amen? Diyan kagagantin pala ng Panginoon. Amen, Christian? Amen? Huwag ka lang maging karnal.
controlled, big Christian ka. Amen? Kontrolado ng Espiritu, hindi ng iyong laman. Okay? And number 4, avoid wrongful communication. Avoid wrongful communication. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Alright? Okay, napakaraming siya ng nalaglag, nawala. Bakit? Kasi naging careless. Inakala niya na malakas siya. Nakikinig ko ba kayo? Inakala, sila yung nagtukso, sila yung nalaglag. Hindi ko nangyari sa akin yan. Ano nangyari sa kanya? Ayun niya. Ano ba? Avoid carelessness. Okay? And avoid carnality. Alam ko nung nagkakaroon ng mga concert dito, may mga Kristiyano daw na nanonood pa ng mga rock concert. At pag pinagsabihan ay nakikipag-argumento pa, ano masama naman doon sa concert? Ginagawa naman ay marami naman nagpupunta. Hindi pa rin makaintindi. Hindi tayo para doon. Amen? Nakita ba ako? Nakita ko rin kami ni Ate Pinbol. Pagka-agay pa kami na. Pagka-diba, inaabot pa lang kami madaling araw. Kasi hindi pang Kristiyano yun. Ano na ba? Pag sinabi lang ako, bawag mo lang pupunta. Anak, hindi. Hindi tayo para doon. Merong lugar para sa atin. Amen? O yung isang bagay na tatandaan mo. Gagawin mo, puntahan mo, parang nagdududa ka. Okay kaya sa amin dito? Alam mo naman eh, meron kang Holy Spirit na nag-i-grade. John 14:26, ang sabi na po, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to you. Remember, whatsoever I said unto you. Diba? Isa sa trabaho ng Holy Spirit sa buhay mo is what? Turuan ka, paalalahanan ka, gabayan ka, patnubayan ka. Ano yun eh? Kaya yung isa? Kaya meron kang discerning spirit, alam mo pag mali. And then, kaya imposible magtatanong ka ba, okay kaya ito, parang kinakabahan mo, okay na siguro ito. Hindi ka magkakagalaw kung tama yun. Nakakaanuhan ba tayo? Avoid carnality. Amen? Avoid carnality. Okay. Yung bang kinakanta natin dito, no? Okay, yung ating mga kinakanta. Halimbawa, yung kay Jesus araw-araw buhay ko'y nalalapit. Ano ba yun? Kay Jesus araw-araw buhay ko'y nalalapit. Nakapabagalan ka ba? Hindi. Kasi bakalangit na kanta eh. Amen? Bakalangit eh. Yung more than a woman tunay. Ayun. Diba? Stay alive. 1978 pa yun. Avoid what? Avoid carnality. Yung lugar na alam yung pangit para sa pastor, hindi pangit din para sa iyo. Avoid carnality. Okay? Huwag kang mamuhay na parang kang unsaved pa rin. Be a spirit-controlled Christian. Amen? Matuto ka sa naging pagkakamali ng iba. Amen? Amen? Alam ko lang po sa inyo, Christian na wala. Di ba, manggagawa? Bago talaga sumubuwaksa, maraming gulong nangyari. Hindi naging mayata ang buhay. Hindi naging maayos maging yung kanyang pamilya, pero sumigi pa rin! Sige pa rin!
she said, talagang matinding conviction, matinding pagkapighati ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Pero in-ignore niya. Ngayon, wala na sa ministry. Amen? Guard your ministry. Guard your testimony. Okay? And stay away from the areas of what? Again? Areas of what? Temptation. Okay? Lumayo ka sa mga taong masama. No? And then number 3, avoid what? Wrongful communication. Avoid wrongful communication. May mga tao, listen carefully mga kapatid, may mga tao na hindi mo dapat nakakasama. May mga taong hindi mo dapat talagang sasamahan. May mga taong talagang dapat iiwasan mo. Alright? Na yung binabagit sa iyong Biblia, okay, huwag kayo ang piliin nila. Kayo ang mamili ng kasama niyo. Okay? Huwag kayong piliin nila. Hindi bali lang nag-iisa ka. Huwag lang mo yan na pinili ka, marami kang kabarkad, mapapahama ka naman. Okay? Avoid wrongful communication. That is verse number 3. Number 10. Number 10. Chapter 10. Chapter 10, number 10. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were what? Destroyed of the destroyer. Nakita mo? Dumating ang time na nagbubulong-bulungan na sila, nagmumurmur. Nagbubulungan na sila, nagko-complain, nagre-reklamo na sila. Alright? Nagreklamo. Okay, Moses, nasaan na yung pangakong lupa? Moses, uho kami. Moses, sawan na kami sa mana na ito. Gusto namin naman ay karne. Moses, naalala namin yung watermelon. Alam mo ito? Naalala niyo ba yun? Kumakain sila ng sagana. Pero sa mga Moses, naalala namin yung watermelon sa Egypt. Ano pa daw? Yung cucumber. Ano ba? Garlic. Yun yung turbago. Ultimo bawang. Namis. Ng mga animal na yun. Kaya ba ito? Yung garlic kalat namin. Dito, mana? Nasaan yung karne? Tari ba yun? Amen? Nung una, marmurin lang. Tama? Sa panuling malakas na. At diretso na nilang pinuputya. Simul, nasaan na? Tignan niyo po yung pangyayari. Okay, Numbers chapter 14. 14 and verse number 2. Alam nyo, ang pangunahing dahilan ng murmuring nila at paglaban nila kay Moses, alright, okay, ay bunga po ng bad influence or wrongful, ano yung pangulit natin? Wrongful communication. Okay, wrongful communication. Merong bad influence sa gitna ng Israel. Kung tawagin what yung the mixed multitude. Paglabas pala nila ng Egypt, hindi pala purong Israelites sila nakalabas. Meron mga mixed multitude na napasama sa kanila. Yung mixed multitude din ang mga pangunahing nagmamurmur. At sa bandang huli, nahihikayat na sila. You see? Kaya nga, learn from the mistake of others. Lumayo ka sa mga mapagreklamo. Lumayo ka sa mga murmuran. Lumayo ka sa mga scorning. Lumayo ka sa mga ginagawa katawa-tawa ang gawain ng Panginoon. Lumayo ka sa mga lumutya. Okay? Numbers chapter 14. Nandiyan na kayo, Numbers 14 and verse number 2. Numbers 14 and verse number 2. Okay, meron ka na ba Justin? Okay, tinan niyo po sa Tagalog, Numbers 14 and Numbers chapter 14 and verse number 2. Nakita niyo? At inumpasala ng lahat ng mga anak ni Israel
si Moses at Aaron at sinabi sa kanila ng buong kapisanan na namatay na sana kami sa lupain ng Egypt o kayo namatay na sana kami dito sa wilderness na ito. Can you imagine that? Okay. Kanilang inaaway si Moses. Notice number 3 to number 4. Sabay-sabay. Ready? And wherefore had the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And he said one to another, let us make a captain, let us return into Egypt. Atin niyo po yan? But notice verse number 28. So nagmamurmur sila, nagko-complain sila kay Moses na diretsuhan. But notice verse number 28. Andiyan kayo? 28. Oh, 26. Ready? And the Lord spake. Is it the Lord? And the Lord what? Spake. At nagsalita ang Panginoon kay Moses at kay Aaron, nagsabi, how long shall I bear with this evil congregation, which what? Murmur against me. Nakatayin po yan, yung ginagawa pala nilang pag-alipusta kay Moses at pagreklamo at murmuring against Moses ay hindi actually kay Moses tumatama. Kundi kanino paglakas? Sa Panginoong Diyos. Sa bakit yung dalawang yung ay manggagawa lang ng Lord, sumunod lang sa Diyos eh. Kita mo? Nakita niyo ba? Yung salita ng Lord? Okay? Which murmur against me. I have heard what? Paglakas, I have heard what? Paglakas, I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Nakita niyo po yan? So avoid wrongful communication. Okay? Avoid. Okay? Okay. Wag na wag kang mag-murmur o magsasalita laban sa mga manggagawa ng Panginoon. Tatlo yung nakikita kay against the prophet or the man of God. Number 2, against the provision. Number 1, the man of God. Number 2, what? Against what? The provision. The provision. Ano yung provision? Yung mga supply ng Diyos sa atin. Amen? Yung kanyang mga supply. Amen ba siya? Amen? Sabi ko, maging mapagpasalamat ka sa kinakain nyo araw-araw, sa lahat ng meron ka sa bahay mo. Huwag mong kaingitan yung mga nakapitbahay mo o kakilala mo na sagana ang buhay. Akala mo lang yun. Huwag mo silang kaingitan. Okay? Huwag mong bilangin yung wala sa'yo. Ang bilangin mo yung meron ka na. Nakikinig ba ka sa akin? Hindi ka matatapos. Hindi ka magiging maligaya kung lagi mong hinahanap yung wala pa sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Inong araw na, maligaya ka na doon sa television mo gagawin yun eh. Ang ganyan ko. Ganun ko lang, lumaki na. Ba't mo na sinin na? Hindi ka pa rin masaya. Nakikinig ko ba kayo? Amen, isa? Nung ka, naglalakad ka lang. Sunod, nakabayad ka na. Amen? Amen? Sunod, nakamotor ka na. Diba lang yun? Amen? Sunod, nakaano ka na. Naka-coaching ka na. Maliwanag ba? Pero baka hindi ka pa rin masaya. Gusto mo, truck. Bus naman. Maliwanag ba? Ang tao walang kasiyahan. Amen? Alam ko, ulit bisig ka pala. Bakit walang kasiyahan? Hindi kasi mapagpasalamat sa Diyos. Pasalamatan mo
mo sa pamilya mo, sa asawa mo, andyan siya, pamilya, bahay na ito kayo. May kinakain kayo araw, may dalit kayo. Amen? Salamatan mo siya. Avoid wrongful what? Avoid wrongful communication. Lumayo ka sa mga taong napagmayabang. Lagi niyayabangan ng mga meron siya. Bakit na ito? Ay, iniingit ka lang. Amen dyan? Amen? Lumayo ka doon. Hindi ka nakikipagpaligsahan sa mga taong yan. Ha? Amen? Tapat ang ating provider, ang ating Panginoon. Alam niya kung ano ang ating kailangan at ibinibigay naman sa atin. Amen? Yung sabi ng Panginoon, okay, huwag kayong mabalisa. Anong aming kakanin? Anong aming iinumin? Anong aming isusuot? Remember that? Remember that? Kung sabi natin, amen? Be careful for nothing. Huwag kayong mabalisa. Kung anong kakanin nyo, anong iinumin nyo, anong suot nyo. Mas dami yung mga ibon sa parang. Nalala ba yun? Alam nyo? Mas dami yung ibon sa parang. Hindi nagtatanim yan. Hindi nagkakamara, pero pinakakain sila ng inyong Ama sa heaven na araw-araw. Kayo pa kaya ang hindi niya pakainin? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Are you with me? Huwag din kayong mag-alala. Anong aming isusuot? Wala kaming branded. Diba alam niyo? Ang sabi lang, huwag kayo din mabalisa kung anong isusuot. Mas dami mga bulaklak sa parang. Ngayon, ang gaganda ng bulaklak, hindi ba? Alam niyo, maging si Solomon na napakayaman, hindi nakapagsuot ng kasing-gara ng mga bulaklak na yan. Alam niyo, yung bulaklak na yan, mamaya ang tuyo na yan, susunugin. Kayo, dinadamitan sila yung Ama na nasa heaven. Kayo pa kaya ang hindi damitan? O kayong kakaunti ang mananalo? Ito mo, kahit maliit ang faith mo, binibigyan ka ng Panginoon. Yun ang kanyang ibig sabihin. Kasi kilala ka niya. Pero bagamat kilala ka niya, minahal ka pa rin niya. Amen? Matuto lang tayo sa pagkakamali ng iba. Huwag mo naggayahin sa iyo. Avoid wrongful communication. Okay? Against the prophet, against the provision, and against the place. Ano ba? Against what? The place. Amen? Nagko-complain sila. Bakit wala pa kami sa promised land? Di ba? Nagko-complain sila. Doon sa lugar na. Teka muna, tapos na ako. Bakit wala pa sila sa promised land? Hindi ba kung tutusin, 7 days lang araw na sila? Tama? 7 days lang, matagal sali. Pero sino dahilan? Bakit umamot na ako ng taon? Sino dahilan? Sila rin. Bakit? Sila rin ang dahilan sa bunga na kanilang mga. Ayun, murmurings. Tama? Murmurings. At inaalipusta yung lingkod ng Panginoon. Sila rin ang dahilan. Tapos kayo magpo-complain. You see? Oh, kaya avoid wrongful communication laban sa man of God, laban sa provision, at against what? The place. Amen, Christian? Amen? Saan ka man nilagay ng Diyos? Thank you, Lord. Amen, Christian? Saan ka man nilagay? Lagi yung nagdadala sa akin, Pastor. Akala ibabahay ko na yun. Ano mo pala kami dyan? Ilan taon kaya? Ilan taon nga ba kami dito? Madaarni. Ha? Hindi ba 4 taon na? Maybe 20 years na. Tama, no? Inubahan natin. Hindi nagtatanong sa akin, wala, gusto niyo ba ng... Ako may magbibigay mo ng lupa, tsaka kaya ayaw mo ng gusto ko, pag nagbigay sa akin, may bahay na agad. May garahe, at may conditioning pool. Wala makapag-swimming din yung aking apo. Sino ba hindi nag-aalam? Tama? Wala masama, libre naman eh. Amen? Wala masama, pangarap lang naman. Amen? But of course, Lord, salamat. Meron kami maalas na bahay. Diba? Kung loloobin mo, hindi ka na kami, ilipat ako, isobin. Pero kung hindi pa, salamat pa rin. Amen? Huwag lang uulan.
ayaw kong magsasalita ng masama sa provision ng Panginoon. Amen? O ikaw, temple ka ba sa place doon ka nilagay ng Lord? Temple ka ba sa mga provision niya? Temple ka ba sa tao niya na nagtuturo, nangangarap, nagkapastor sa'yo? Amen? Matuto lang tayo sa mga pagkakamali mo. Tapos na ako. Now, I really thank God. Talagang mayroon ka salamat ko sa Lord sa gawain niya dito sa maging sa Mumbai. Hindi na, pag tinitingnan ko yung ating anniversary, nagagalak talaga puso ko. Okay? At of course, natutuwa naman ako na maraming nagbumabate, nag-realize na ang karamihan din ay sa ating church. Kaya sabi ko, wala. Siguro kung hindi sa wrongful communication, narito pa rin sila. Alin sa inyo siya? Amen? Kaya maging thankful lamang tayo lagi sa Lord. Amen? Matuto tayo sa naging pagkakamali ng iba. Okay, kasi ang nagpahamak sa Israel, mixed multitude. Is multitude. At niliwanag naman sa 1 Corinthians 15:33. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 15:33. Pakibasa na po ulit. Evil communication, good manners. Ano yung unang ginamit sa salita? 15:33, pakibasa na malakas. Be not deceived. Be not deceived. Huwag kayong padaya. Hindi ba? Huwag kayong padaya. Evil communication. Good manners. Okay? Ang pakikisalamuha, pakikipag-usap sa evil, sumisira ng magandang ugali. Amen? Yun ang nagpahamak sa mga Israel at yun ang nagpahamak sa napakaraming Kristiyano. Amen? Na huwag tayong mapahamak. Huwag mangyari sa atin yung kasawian, pagbaksak ng marami na. And kasi, huwag natin tularan, huwag natin sundan ng mga tao. Matuto tayo sa kanilang naging pakalakas po, pagkakamali.